Gumaganyan ako. Purihin po ang pangalan ng ating Diyos na buhay at muli magandang umaga sa inyong lahat mga kapatid. Well, everybody shout, praise the Lord. Ang tanan nga mga igsuon nga mga Bisaya, musinggit og miingon nga hallelujah. Isang napakagandang bagay po mga kapatid sa ating mga buhay na kung saan mga kapatid tayo po ay pinakaisa ng ating Diyos na buhay sa buhay na pananampalataya na kung saan tayo ay handang maglingkod sa Kanya ng totohanan at tayo po ay maglilingkod sa Kanya ng tapatan mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Well, before everything, I would like to give thanks again to our Almighty God for this privilege given to me by our pastor, Pastor Jan Kagampang, na ako ay mangaral ngayong umaga, mga kapatid. Tunay nga mga kapatid, ng Diyos po nating pinaglilingkuran ay Diyos na dakila, Diyos ng pag-ibig, mga kapatid. Well, before everything, tayo po mga kapatid ay mananalangin. Dakilang Diyos, Ama naming banal na sumasalangit, tunay nga po, Panginoong Diyos, na napakadakila mo sa aming mga buhay. Kayo ay Diyos ng pag-ibig. Kayo ay Diyos na karapat-dapat napapurihan, itaas, maging saan man dako sa buong mundo, mga Panginoon. O Diyos, Ama naming banal, tunay nga, Panginoon, na kayo ay Diyos na nakababatid sa lahat-lahat ng mga bagay. Sa oras nito, Panginoon, ay pakumbaba namin sa inyong harapan ang aming sarili. Nawa, Panginoon, igawad niyo sa amin muli ang iyong pagpapatawad sa bawat pagkakamali, sa bawat kasalanan ng amin nagawa. Maging ito man sa salita, sa isip o sa gawa, dakilang Diyos. Patuloy kayo naming Diyos, pasasalamatan sa inyong kadakilaan, sa inyong pag-ibig sa amin ng gayon na lamang. Salamat din, Panginoon, sa patuloy namin taglay, kalakasang physical hanggang sa mga oras ito, dakilang Diyos. Maraming salamat muli, Panginoon, sa araw na ito, na kung saan kami, Panginoon, ay mag-aral ng iyong salita. Tunay nga, Panginoon, sa ganang aming sarili ay wala kaming magagawa kung kaya hayaan mo, Panginoon, ang inyong Santong Espiritu ay papasa aming kalagitnaan na siyang manguna sa pag-aral na ito. Langisan mo nawa, Panginoon, ang aking labi na maging dalawian ng iyong pagpapala sa oras na ito. Na kung saan ang iyong salita ay hindi babalik na walang bunga, kundi gagawa kayo ng iyong kalulugdan sa buhay ng bawat isa na makapakinig nito. Hayaan mo, God, na makamit muli ng bawat isa ang panibagong kalakasan, ang kagalakan sa buhay nila. Ipagkatiwala namin, dakilang Diyos, ang lahat ng mga bagay nito sa inyo. At muli, dakilang Diyos, ibalik namin sa inyo ng maingat ang lahat na pasalamat at papuri na tanging sa inyong banal at makapangyarihang pangalang Hesukristo. Amen. Praise God. Tunay nga, mga kapatid, ng Diyos po nating pinaglilingkuran ay may napakagandang plano sa buhay ng bawat isa sa atin. That is why, mga kapatid, kinakailangan po na lagi natin sa bawat araw ng ating buhay ang kanyang buhay at banal na salita. Well, for without further delay, brothers and sisters, open with me your Bible in the book of Colossians, chapter 3, verse 12. At ating nga pong sabay-sabay, mga kapatid ko, nabasahin ito. Okay? Nakita na po ba natin, mga kapatid? Colossians chapter 3, verse 12. O sa Colossians kapitulo 3, versikulo 12. Mga kabihis nga kayo gaya ng mga hinirang ng Diyos, na mga banal at minamahal ng isang pusong mahabagin, ng kagandahang loob, ng kababaan, ng kaamuan, ng pagpapahinuhot. Praise God. At ating nga pong sundan pa, mga kapatid, ito sa aklat ng Efeso, sa Efeso kapitulo 4, versikulo 2. Okay? Ng buong kapakumbabaan at kaumuan na may pagpapahinuhot na mga bataan kayo sa pag-ibig. Isa pang verse, mga kapatid, ating pang sundan sa
James chapter 4 verse 6. O sa Tagalog sa Santiago Kapitulo 4 versikulo 6. Ngunit siya'y nagbibigay ng lalong biyaya, kaya't sinasabi ng kasulatan, ang Diyos ay sumasalangsang sa mga palalo, tatapwat nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. Well, our God whom we are serving is so great. Our God whom we are serving is full of love. He is the God of love, brothers and sisters. Siya na Diyos po, mga kapatid, na may likha na lahat-lahat ng mga bagay. Siya po ang magmamay-ari ng buong sangsinukop. Siya pa rin ay Diyos, mga kapatid, na may napakagandang plano sa buhay ng sangkatauhan. Well, yamang tayo po, mga kapatid, ay naging mga mananampalataya na ng ating Panginoon, siya pa rin ay patuloy na kikilos at kikilos sa buhay ng bawat isa sa atin, sapagkat siya ay Diyos ng pag-ibig at nais niya na patuloy pa rin na mapabuti ang buhay ng bawat isa sa atin sa kanyang harapan, maging sa ating pakikipagkapwa-tao, mga kapatid. Praise God. By the way, brothers and sisters, I would like to bring to you the topic that says, humility. Ang kapakumbabaan, kumbaga sa Tagalog, mga kapatid. Praise God. Sabi po dito, mga pakababa kayo sa paningin ng Panginoon at kanyang itaas kayo. Bago po natin makamit na tayo nga talaga ay itataas ng ating Panginoon sa level ng ating pananampalataya, naroon kailangan muna na makita sa atin ng ating Panginoong Diyos na tayo po talaga ay magpakumbaba sa kanyang harapan, mga kapatid. Praise God. Well, may isa sa mga versikulo, mga kapatid, na ito ay well-known verse sa atin, at ito rin po, mga kapatid, ay isa sa aking favorite verse, ang verse na ito, mga kapatid. Ayon sa sinabi sa 2 Chronicles chapter 7 verse 14, if my people, which are called by my name, shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven and will forgive their sin and will heal their land. Praise God, napakagandang hamon sa atin bilang mananampalataya o sa lahat ng sangkatauhan ang verse na ito, mga kapatid. Na maliwanag na sinabi po, mga kapatid, kung ang aking bayan na tinatawag sa pamamagitan ng aking pangalan ay magpakumbaba at dumalangin at hanapin ang aking mukha at taligdan ang kanilang masamang malakat, akin ngang didinggin sa langit at ipatatawad ko ang kanilang kasalanan at pagagalingin ko ang kanilang lupain. Isa pong napagagandang plano po, mga kapatid, ng ating Panginoong Diyos. Bagamat siya na po ang pagmamay-ari na lahat ng mga bagay, ay meron pa rin siyang pagmamalasakit sa buhay ng bawat tao dito sa ibabaw ng mundo, mga kapatid. Ito po ay magsilbing hamon, mga kapatid, sa bawat isa na kinakailangan ng tumanaw sa may likha, kilalanin ang buhay at banal na salita ng ating Panginoon Diyos, at magpasailalim sa kanyang kapangyarihan na kung saan, kung ginawa ito ng tao, diyan lubusan kikilos ang tunay na Diyos sa buhay ng bawat isa at lalo pang mapabuti ang buhay ng tao sa kanyang harapan bilang Diyos na may likha sa atin, mga kapatid. Praise God. Praise God. Sinabi po dito. Okay? Sapagkat ang bawat nakmamataas ay mabababa at ang nakpakababa ay matataas. So it is very important to each and every one of us that we must have to be humble always before our Almighty God, mga kapatid. Praise God. Ano pa sinabi dito, mga kapatid?
Kanyang ipinakilala sa iyo, o tao, kung ano ang mabuti. At ano ang hinihingi ng Panginoon sa iyo? Kundi gumawa na may kaganapan at ibigin ang kaawaan at lumakat na may kababaan na kasama ng iyong Diyos. Well, napakagandang passage po ito mga kapatid. Hallelujah. Nangangahulugan lamang po mga kapatid na siya bilang Diyos na pagmamayari niya tayong lahat ay meron po siyang hamon para sa kapakanan pa rin ng bawat isa sa atin bilang handang sumunod sa Kanya bilang master ng ating buhay mga kapatid. Praise God. Well, it is true. Without Him, we can do nothing. Well, magagawa po natin talaga ang tunay na pagpapakumbaba kung hinahayaan natin patuloy ang Espiritu ng ating Panginoong Diyos na manahan sa ating puso upang tayo ay Kanyang pangunahan upang sa ganon ay magawa natin ang patuloy na magpapasakop sa Kanya at magpakumbaba mga kapatid. Praise God. Sabi po dito sa isang passage, ayon sa Proverbs chapter 3 verse 34, tunay na kanyang dinuduwahagi ang mga mangduduwahagi, ngunit binibigyan niya ng biyaya ang mababa. Bago natin makamit mga kapatid sa ating buhay ang biyaya, nais po ng ating Panginoong Diyos mga kapatid na makita sa atin ang ating paring pagsunod sa kanyang kalooban na pakaiwasan ang mga bagay-bagay na hindi tamang gawin, mga kapatid. Praise God. Pagka dumarating ang kapalaluan, ay dumarating ang kahiyan, ngunit nasa mababa ang karunungan. We know and we believe, brothers and sisters, na ang karunungan ay galing mismo sa Diyos. So, hindi po marapat ng bawat tao ay magdunong-dunungan lamang. Kinakailangan natin ang karunungan galing sa itaas. Nang sa gayon ay patuloy pa rin natin mapaayos. May saayos ang ating buhay sa ating paglakad sa harapan ng ating mahal na Panginoon, mga kapatid. Okay, sabi po dito. According to Proverbs chapter 22 verse 4, ang kagantihan sa kapakumbabaan at ang pagkatakot sa Panginoon ay kayamanan at karangalan at buhay. Wow, napakaganda po ng passage na ito mga kapatid. Praise God. Nakasalalay dito ang kayamanang spiritual at ang buhay na kasiya-siya na ating matatamasa pagka tayo po ay meron pong laging kapakumbabaan sa ating mga buhay, mga kapatid. Praise God. Ang maamo at ay papatnubayan niya sa kahatulan at ituturo niya sa maamo ang daan niya. Well, hindi po natin magagawa yung basta na lamang tayo pupunta kung saan lugar na kung saan ay wala sa atin ang gabay ng Panginoon. Sabi nga po ng Bible, Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Praise God. So kinakailangan po natin na tayo ay ililit ng ating Panginoon Diyos sa tunay na daan para sa ikabubuti ng ating paglalakbay kung saan man tayo pupunta. Lalo na po mga kapatid, in our journey to heaven, we need our Almighty God to lead us, mga kapatid. Praise God. Next, according to Psalm chapter 149 verse 4, sapagkat nalulugot ang Panginoon sa kanyang bayan, kanyang pagagandahin ang kaligtasan ng maaamo. Wow. Praise God. Hallelujah. So, nalulugot sa atin ng ating Panginoon
bilang kanyang mga tinawag upang siya paglingkurang tunay ng tapatan at kanyang pagagandahin ang kaligtasan ah, na kanyang inihanda para sa bawat isa sa atin. Mangyari po ito mga kapatid sa taong maaamo. So kinakailangan po maging maamo tayo, magpakumbaba tayo lagi sa kanyang harapan, mga kapatid. Praise God. Well, humility is one of the most important qualities that we all need to have. It's so important that God Himself would want it from us. That is according to Micah chapter 6 verse 8, mga kapatid. Praise God. Ang kapakumbabaan ang pinakamahalagang kwalidad na kailangang meron tayo. Napakahalaga po nito mga kapatid na siya mismo bilang Diyos po natin ang nagnanais na meron po tayo nito mga kapatid. Praise God. Well, ito po mga kapatid, ang passage na ito ay isa sa aking favorite verse din po ito mga kapatid. Na sinasabi, humble thyself in the sight of the Lord, and He will lift you up. Well, napakaganda po mga kapatid. Nais po natin mga kapatid na maiangat ng ating Panginoon Diyos ang ating spiritualidad mga kapatid. Ngunit, kailan po mangyari? Kung tayo po muna mga kapatid ay magpakababa mga kapatid sa harapan niya bilang Diyos po nating pinaglilingkuran. Okay? By biblical example of humility. Okay. Thankfully, the Lord didn't leave us in the dark as to how we can grow in humility. The Bible presents to us the several people from whom we can learn humility. Here are some of them, mga kapatid. Praise God. May mga karakter po sa Bible, mga kapatid, na kung saan sila po ay makitaan natin ng aral patungkol sa kapakumbabaan. Okay? At isa po dito, mga kapatid, ay si Apostol Pablo. Well, alam po natin mga kapatid ang kwento ng buhay ni Apostol Pablo nung hindi pa siya hinirang ng ating Panginoon, nung hindi pa siya naging apostol. Marami pong mga bagay-bagay ang pinagagawa noon si Saulo na kung tawagin noong hindi pa siya tinawag. Marami po siyang pinagagawa na hindi maganda sa mga unang mga mananampalataya. Subalit siya po ay sa kabila ng kanyang pinagagawa noon na hindi maganda, tinawag pa rin po siya ng ating Panginoong Diyos at ginawa niya siya bilang isang apostol. Well, si Apostol Pablo po mga kapatid ay nakaroon ng decision na talagang nagpapasubmit siya sa kapangyarihan ng ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid. At ganito ang sinabi ni Apostol Pablo, gayon man ang mga bagay na sa akin ay pakinabang, ay inari kong kalugihan, alang-alang kay Kristo. Wow! So, sa ganitong mentalidad, meron si Apostol Pablo, mga kapatid, siya po ay merong buong pagpapagumbaba sa harapan ng ating Panginoong Hesukristo. Praise God. Okay. Humility to remember God's goodness. Ang isa po dito mga kapatid ay si Haring David. Well, kung alam po natin, binasa po natin ang mga naranasan ni Haring David, praise God, at bago siya naging hari, ay meron po muna siyang naging mga karanasan sa kanyang buhay na
Pinatutunayan ni Haring David sa kanyang buhay na mula pa noon, ang Diyos, ang kapangyarihan ng Diyos ay kumikilos sa pamamagitan niya, mga kapatid. Okay. David, okay, famously known for being the Old Testament giant slayer, is one of the men of God from whom we can learn humility. He came from obscurity, rose up to defeat a terror enemy named Goliath. Okay? And eventually sat on a throne as Israel's king. While pondering God's creation, he remembers. Mga kapatid, si Haring David po, mga kapatid, sa kabila ng kanyang naranasan, siya rin po, mga kapatid, ay nakasala sa harapan ng ating Panginoong Diyos. At nung na-realize ni Haring David na siya talaga ay nakasala sa harapan ng Diyos, siya po, mga kapatid, ay may pusong malambot. At siya po ay nagpakababa sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Nagsisi siya sa kanyang nagawang pagkakamali at patuloy niyang isinuko sa ating Panginoong Diyos ang lahat ng mga bagay na nagawa niyang pagkakamali. At siya po, mga kapatid, ay lumikha ng mga awitin na ito ay nanggaling sa kaibuturan ng kanyang puso, mga kapatid. At ganito po ang lyrics sa kanyang kinompos na awit, mga kapatid. When I consider your heavens, the work of your fingers, the moon, the stars, which you have ordained, what is man that you are mindful of him, and the son of man that you visited him? Sabi po sa lyrics ng inawit ni Haring David. Pagka binubulay ko ang iyong mga langit, ang gawa ng iyong mga daliri, ang buwan at ang iyong mga bituin, at na iyong inaayos. Ano ang tao upang iyong dalawin siya? At ang anak ng tao upang iyong alalahanin siya? Praise God! Napakabuti ng ating Panginoong Diyos. Bagamat kung minsan tayo pa rin ay nakagawa ng hindi tama, ang ating Panginoong Diyos po, mga kapatid, ay may pagmamalasakit pa rin sa buhay ng bawat isa sa atin. Kung nagawa po, mga kapatid, ni Haring David ang nagpakumbaba sa harapan ng ating Panginoong Diyos, how much more, mga kapatid, sa atin bilang mga ordinaryong tao na kinakailangan din po na makita sa atin ng Diyos po nating pinaglilingkuran na tayo po ay may kapakumbabaan, mga kapatid. Praise God. Well, tunay nga po, mga kapatid, na ang Panginoon ay malapit sa kanila na may bagbak na puso at inililigtas ang may mga pagsisising diwa. Tuto po yan, mga kapatid. At iyan po ay hinihintay sa atin ng ating Panginoon Diyos na ito ay talagang isa sa mga bagay-bagay na meron tayo, mga kapatid. Okay. Well, the paragon of humility. The greatest example ay, praise God. Bago pa ito, mga kapatid. Praise God. Si Joseph po, mga kapatid. Okay? Si Joseph po, mga kapatid, ay sa dalawang pangyayari sa buhay po ni Joseph, na siya po, mga kapatid, sa kanyang buhay, ay maraming masakit na karanasan. At sa kabila ng mga yon, mga kapatid, hindi po siya nagtanim kailanman ng galit sa kanyang mga kapatid na kung saan ang kanyang mga kapatid ginawan siya ng hindi maganda, mga kapatid. Naroon pa rin kay Joseph, mga kapatid, ang kapakumbabaan. Naroon pa rin kay Joseph ang pagpapatawad. Naroon pa rin kay Joseph ang pag-uunawa sa mga pagkakamali na ginawa ng kanyang mga kapatid sa kanya. Well, napakaganda po, mga kapatid, na si Joseph, meron din po sa kanya ang tunay na kapakumbabaan. Praise God. Well,
The greatest example of humility the Bible gives to us is the Lord Jesus Christ. Praise God. He, the only begotten Son of God, came down to earth and took of the lowest form ever, that of a servant. Mga kapatid, okay. Ang ating Panginoong Jesucristo po, mga kapatid. Nasa Kanya po, mga kapatid, ang kapakumbabaan, nasa Kanya po ang pagka-Diyos, mga kapatid. Sabi po, mga kapatid, okay, this is according to Philippians chapter 2, verse 5 up to verse 11, mga kapatid. Let this mind be in you, which was also in Christ, who being in the form of man, did not consider it robbery to be equal with God, but made himself in no reputation, taking the form of a bond servant, and coming in the likeness of men. He being found in appearance of a man, he humbled himself and became obedient to the point of death, even to the death in the cross. Therefore God also highly exalted him and given him the name which is above all name, that at the name of Jesus Christ every knee should bow, of those in heaven and of those in earth and of those under the earth, and that every tongue should confess that Christ is Lord, that our Lord Jesus Christ, He is the Lord, to the glory of God the Father. Okay. Linawin po natin ito, mga kapatid, sa Tagalog version. Umpisa po sa versikulo 5 ng Filipos Kapitulo 2, mga kapatid. Okay? Na siya, bagamat nasa anyong Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Anong kanyang ginawa? Praise God. Anong kanyang ginawa, mga kapatid? Okay. Kundi bakos, hinubad niya ito at nag-anyong alipin na nakitulad sa mga tao. At palibhas ay nasumpungan sa anyong tao, siya ay nagpakababa sa kanyang sarili at napmasunurin hanggang sa kamatayan, oo, sa kamatayan sa krus. At siya naman ay pinakadakila ng Diyos at siya binigyan ng pangalang lalo sa lahat ng pangalan, upang sa pangalan ni Jesus ay iluhot ang lahat ng tuhod ng nangasa langit at ng nangasa ibabaw ng lupa at ng nangasa ilalim ng lupa. At upang ipahayag ng lahat ng mga dila na si Jesucristo ay Panginoon sa ikalululhati ng Diyos Ama. Well, it is true that our God whom we are serving is so great. Our Lord Jesus Christ is the God of love. Praise God. Bagamat pagmamayari na niya ang lahat ng mga bagay, kasama tayo bilang mga tao dito sa ibabaw ng mundo, tunay nga po, mga kapatid, na siya ay may pagmamalasakit sa atin. Bumaba siya dito bilang katawang tao, hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos, nag-anyong alipin siya upang sa ganon ay yung kanyang purpose o ang kanyang layunin na matubos tayo sa ating mga pagkakasala, mga kapatid. Na kung saan tayo ay nakatagda na lamang sana, mga kapatid, doon sa kaparusahan sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Subalit, mga kapatid, siya pa rin ay gumawa ng paraan. Alang-alang, hallelujah, sa kaligtasan mo, sa kaligtasan ko, kapatid. Nagnanais po, mga kapatid, na marami ang magkaroon ng kaligtasan. Marami ang kanyang matubos sa pamamagitan ng kanyang dinanas pagdurusa doon sa krus sa Kalbaryo upang matubos kayo, kapatid, ako, at sino man ang mga tao pang nagnanais na makakilala sa kanyang ganap upang tamuhin ang kaligtasan, mga kapatid. That is why napakagandang plano ang kanyang ginawa, mga kapatid, na ipinakumbaba niya ang kanyang sarili hanggang sa kamatayan sa krus ng Kalbaryo upang ikaw at ako ay matubos, mga kapatid. How good and how great our Lord Jesus Christ is. He is the God na kung saan gumawa siya ng kanyang plano upang ituro sa atin ang daan para sa kaligtasan ng ating mga kaluluwa, mga kapatid.
Praise God. Hallelujah. Okay. Well, magbigay po ako mga kapatid ng ilang mga halimbawa. We are already Christians na kung tawagin. Tayo po mga kapatid ay mananampalataya. Subalit kung minsan, meron pa pong problema sa mga iba. Ang problema, maging katiting na pride yan, isa pa ring problema po yan kung ating pong pakaisipin ng maraming beses mga kapatid. Well, sister, kung ikaw ay gwapa o magandang babae na dumating sa mundong ito, well, ang una mong gawin, sister, pasalamatan mong lubos ang ating Panginoong Diyos na ikay ipinanganak na gwapa. At wag na wag mo iyang ipagyabang, sister. Amen? Bakos makihalubilo ka pa rin ng pantay sa mga tao sa iyong paligid, lalo na sa mga kapanampalataya mo, sister. Amen? Next, kung ikaw naman, brother, ay pogi, wow. Pakaingatan mo, brother, ang iyong puso na wag mo rin yang ipagyabang. Pasalamatan mo lubos ang ating Panginoong Diyos na ikay isinilang sa mundong ito na pogi. Huwag mong ipagyabang, bakos makisalamuha ka pa rin ng pantay sa mga tao sa paligid mo, maging sa mga kapatiran. Amen? Sa makatwit, wala kang sisinuhin. Lahat ay pwede mong kamayan. Praise God. Next, kung ikaw naman, brother, ay isang taong napakatalino, brother, wag na wag mo rin ipagyabang ang katalinuhan na meron ka. Well, pasalamatan mo ang ating Panginoon Diyos sapagkat isinilang ka sa mundong ito na taglay mo ang katalinuhan. Huwag mong ipagyabang, bakos makihalubilo ka pa rin ng pantay sa lahat mong mga kaklase na medyo mahihina yung kanilang sabihin natin brain, mga kapatid. Kung ikaw naman, brother, ay may napakagandang trabaho at sumasahod ka ng napakalaki buwan-buwan, lubos mong pasalamatan ng ating Panginoong Diyos na i-design ka sa kanyang trabaho at tumatanggap ng napakalaking sweldo buwan-buwan. Brother, ingatan mo ang iyong puso na wag mo rin ipagyabang ang position mo, ang malaki mong sweldo. Bakos makisalamuha ka, makibanding ka pa rin ng pantay sa mga kapatiran mo na tumatanggap ng minimum wage. Praise God. At syempre po naman, brother, I may say, wag mo rin kalimutan, brother, ang 2 talata sa Biblia. Sang-ayon sa Malakay chapter 3 verse 10 at saka Luke 6:38, brother. Nang sa gayon, praise God, lalo ka pang iangat ng ating Panginoong Diyos sa iyong trabaho. Kung ikaw naman, sister, ay dumating sa punto o sa pagkakataon na ikaw ay isang milyonarya, wow. Pakaingatan mo, sister, ang puso mo, wag na wag mo rin po ipagyabang kung limpak-limpak na salapi na ang naitabi mo sa bangko. Bakos patuloy mo pa rin gawin, sister, ang makipantay sa iyong mga kapitbahay na naghihirap. I mean, mga sister, gawin mo pa rin ang tama. Hanggang mari, magpaambon ka doon sa mga nangailangan mong kapitbahay. Lalo na, sister, sa mga kapatiran. Sister. Praise God. At huwag mo rin kalimutan, sister, ang sinabi ng Bible. Bigyan mo ang bawat sa iyo'y humihingi at huwag mong talikdan ang sa iyo'y nangungutang. Praise God. Tandaan mo, sister, sabi nga po ni Kuya Kim, ang buhay ay weather lang.
Praise God. So napakahalaga po, sister, na ipamuhay pa rin natin ang buong kapakumbabaan na kasama ang kapangyarihan ng Diyos na siya po natin, hinahayaan natin ang kanyang espiritu na nanahan sa ating puso't buhay, sister. Well, kung minsan, mga kapatid, ang problema sa maraming tao dito sa mundo ay yung yakap-yakap nilang pride. Praise God. Noon pong araw, mga kapatid, biktima po ako niyan, ng pride na yan. Meron akong kaibigan noon, dekada 80, na panay ang yaya niya sa akin noon upang subukan kong dumalo dun sa kanilang gawain upang makinig ng salita ng Diyos. Pero ako po noon, mga kapatid, ay biktima ng kayabangan. Sinabi po sa aking sarili noon, bakit pa ako sasama dyan? Meron akong sariling kinagisnan. Meron akong tradisyon, lumang tradisyon na sinusunod. Subalit, mga kapatid, mga kaibigan, mali pala yung aking pangangatwiran noon sapagkat kasama pala doon ang tinatawag na kayabangan. Subalit, ang ating Panginoong Diyos, mga kapatid, ay Diyos ng pag-ibig. Binigyan pala ako ng ating Panginoong Diyos ng second chance noon na kung saan meron na naman akong ibang kaibigan, yung kababayan ko pa ngayon, na nagyaya sa akin upang masubukan ang dumulos sa gawain ng Panginoon na kung saan purong-purong salita ang itinuturo doon, ang pinangangaral doon. Salamat sa biyaya ng ating Panginoon sa pag-ibig niya sa akin na kung saan ako po ay napasama sa gawain yun, mga kapatid. Kung minsan, mga kapatid, problema talaga. O sabihin natin, problema talaga kung yakap-yakap ng tao ang kanyang lumang tradisyon at ang kanyang kayabangan. Marahil sa pagkakataong ito ay meron po tayong kaibigan sa tabi-tabi na makasaksi sa ganitong pangangaral. I may tell you, friends, mahal na mahal po kayo ng ating tunay na Diyos. At siya bilang Diyos ay nagnanais na ipakumbaba nyo rin ang inyong sarili sa Kanya. Isang tabi po muna ninyo o isang tabi ninyo ang inyong nalalaman sa inyong lumang mga tradisyon. Ipakumbabaan nyo sa Kanya ang inyong sarili. Lumapit kayo sa Kanya at siya po, mga kaibigan, ay lalapit sa inyo. Sabi nga po ng Bible, mga kapatid, hallelujah, magsilapit sa akin kayong lahat na nangapapagal at mga nangabibigat ang lubha at kayo'y aking papahingahin. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at mapagpagubabang puso at masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong mga kaluluwa. So napakahalaga po, mga mahal na kaibigan, na malalaman nyo ang buong katotohanan. Mapag-alaman nyo ang purong-purong salita ng ating Panginoong Diyos. Praise God. Sabi nga po ng Bible, mga kapatid, lalo na't marami ang mga tao sa kabi-kabila na meron silang sariling pangangatwiran. Pero ganito, maliwanag ang sinabi ng Bible, mga kaibigan. Praise God. Hallelujah. Na hindi dahil sa mga gawa sa katwiran na ginawa nating sarili, kundi ayon sa kanyang kaawaan, ay kanyang inililigtas tayo sa pamamagitan ng paghuhugas sa muling kapanganakan at ng pagbabago sa Espiritu Santo. Praise God. Ngayon, napakahalaga po, kaibigan, na makaroon ang bawat tao ng personal relationship, ng personal na ugnayan ang tao sa Diyos. Praise God. Sinabi po ng Bible na maliwanag, kaibigan, mga kaibigan, saliksikin ninyo ang mga kasulatan sapagkat iniisip ninyo na sa mga yaon ay meron kayong buhay na walang hanggan. At ang mga ito ay siyang nagpapatutuo sa tungkol sa akin. Ganyan po ang sinalita ng ating Panginoong Hesukristo na kung saan ang ating Panginoong Hesukristo ay Diyos ng pag-ibig. Nais niya na maipabatid
sa sangkatauhan ang makatotohanan niyang salita, nang sa gayon ang bawat tao na talagang lalapit sa Kanya at makipag-ugnayan sa Kanya at maglingkod sa Kanya ng totohanan, maglingkod sa Kanya ng tapatan, ay makakaroon ng mabuting kahantungan. Praise God. That is why, mga kapatid, mga kaibigan, napakahalaga po ng buhay at makapangyarihang salita ng ating Panginoon Diyos na ating pong matutunghayan. Praise God. Hallelujah. Amen. Now, napakabuti po niya bilang Diyos po nating pinaglilingkuran. Siya po, mga kapatid, ay patuloy na nagmamalasakit sa atin. Nais niya na patuloy niya tayong hubugin sa bawat araw ng ating buhay habang pansamantala na tayo ay nabubuhay sa mundong ibabaw nito. At ito po ay para sa kapakanan pa rin ng bawat isa sa atin, sapagkat tayo po, mga kapatid, ay nangangailangan sa kanyang pagkalinga sa buhay na ito, mga kapatid. Praise God. Well, magbasa po ako ng 10 mga characters na meron dapat ang tao. Patungkol po ito sa ating topic na humility. Okay? What are some other characters, traits of a humble person? Praise God. Ano po ba, mga kapatid, ang iba't ibang katangian ng mga mapagpakumbabang tao? Meron po akong 10 na babasahin at habang binabasa ko po ito, mga kapatid ko, you may check yourself. I-check niyo po ang inyong sarili. Habang babasahin ko po ang 10 na ito, mga kapatid, sapagkat pawang ito ay napakahalaga na malalaman ng bawat isa, mga kapatid. Praise God. Ang mga mapagpakumbaba ay hindi palaging umaasa sa sarili nilang kakayahan at pamamaraan. Sila ay humihingi rin ng tulong sa iba upang magawa ang mga bagay-bagay. That is very true, mga kapatid. Ang mga mapagpakumbaba ay mapagpatawad, hindi madaling masaktan, at hindi gumaganti sa tuwing sila ay nagagawan ng mali ng kapwa. Praise God. At kung pinaulit-ulit man, kapatid, ng tao na ikaw ay inaagrabyado, mag-isip-isip ka, brother. Patawarin mo siya at ipasa Diyos mo na lang. Ganyan po dapat meron tayo na prinsipyo, mga kapatid. Ang mga mapagpakumbaba ay mapagpasensya at hindi naiinis sa kahinaan ng iba. Praise God. Maunawaan natin dapat ang kalagayan ng ating kapwa. Huwag tayong mainis. Ang mga mapagpakumbaba ay nagpapalaganap ng kapayapaan. Wow. Praise God. Tutupo naman, mga kapatid. Hindi po tayo makiayon dun sa mga kaguluhan sa paligid. Pagkus kapayapaan ang ating pairalin. Sabi nga po ng Bible, follow peace with all men and holiness, without which no man shall see the Lord. Praise God. Ang mga mapagpakumbaba ay marunong kung kailan magsalita at tatahimik. Hindi nila hinahayaang sila lang ang mapakinggan dahil alam nilang mahalaga rin ang opinyon ng iba. Praise God. Next, number 6. Ang mga mapagpakumbaba ay makikita ang sarili nilang mga pagkakamali at inaamin ito sa kanilang sarili. Ibinabahagi rin nila ang kanilang mga pagkakamaling karanasan sa iba. Dahil alam nilang maaring matuto ang iba mula rito at malalaman nilang hindi sila nag-isa at sabay nilang mapagtatagumpayan ang anumang kamalian. Amen. Ang mga mapagpakumbaba ay masayang naglilingkod sa iba at hindi nila ito ginagawa para magpa-impress sa mga tao, ngunit ginagawa nila ito para sa Diyos.
Praise God. So ang lahat ng mga bagay na kabutihan ating ginagawa, alang-alang po mga kapatid, sa ating relasyon sa ating Panginoon Diyos na ating patuloy na tinatayuan mga kapatid. Ang mga mapagpakumbaba ay mapagpasalamat, kaya isa ito sa mga dahilan kung bakit nakakamtam nila ang tunay na kasiyahan. Praise God. Okay? Number 9, ang mga mapagpakumbaba ay madaling makonsensya kaya agad ding humihingi ng kapatawaran at nagbabago. Praise God. Last but not least, number 10, ang mga mapagpakumbaba na leader ay tinatrato ang kanyang mga nasasakupan ng may respeto. Praise God. Hallelujah. Ang leader po natin, I believe, talaga naman mabait. Praise God. Siya ay talagang maunawain. Siya ay may paggalang sa bawat isa sa atin. In return, mga kapatid, tayong lahat ay marapat din na maggalangan sa isa't isa. Praise God. Yamang tayo po mga kapatid ay pinakaisa ng ating Panginoon Diyos sa ganitong pananampalataya. Buhay na pananampalataya ay napakahalaga po mga kapatid na ang bawat aral na ating tinanggap, ang bawat katuruan na nagmumula sa Biblia, ang aral na ating napakinggan ay ating pong itong ipinamumuhay mga kapatid. And this is for your own good brother, this is for your own good sister, na kung saan ang Diyos po natin, ang lagi po nating pinasalamatan, ibinabalik sa Kanya ang kapurihan mga kapatid. Praise God. So, I may therefore say, let's keep on looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. May God bless us all, mga kapatid.